Ilocos Sur Region 1 o Ilocos Region. Capital, Vigan. Founded February 2, 1818. Area 2,596 square kilometers. Population 706,009. Tapos na tayo sa norte. Dito naman tayo ngayon sa sur. Ang Ilocos Sur ay located sa hilagang kanluran ng Luzon. Napapalibutan ito ng 5 probinsya. Ilocos Norte of course sa hilaga, ang Abra na pinakamalaking kahati nito sa silangan, Mountain Province sa timog silangan, at ang Benguet at La Union sa timog. Sa kanluran naman makikita ang West Philippine Sea. Bagamat mas maliit sa kapatid nitong probinsya, mas maraming administrative divisions ang Ilocos Sur na may kabuuang 34. Ang dalawa dito ay syudad, ang kabisera na Vigan at ang Candon. Ang huli ang pinakapopulado at pumangalawa lang ang kabisera. Ang mga munisipalidad mula itaas ay kinabibilangan ng Sinait, Cabugao, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, San Vicente, San Ildefonso, Bantay, Santa Catalina ang pinakamaliit na bayan, Kawayan, Santa, Narvacan, Nagbukil, Santa Maria, San Esteban, Burgos, Santiago, Lidlida, San Emilio, Banayoyo, Galimuyod, Quirino ang pinakamalaki, Gregorio del Pilar, Salcedo, Santa Lucia, Santa Cruz, Sigay ang may pinakamababang populasyon, Cervantes, Suyo, Tagudin, Alilem at Sugpon. Kabaliktaran sa norte na iisa lang, mahigit 1/3 ng bayan ng Ilocos Sur ay pinangalan sa santo o santa. Di rin nalalayo in terms of topography ang dalawang Ilocos. Sa silangang bahagi ay ang Cordillera Mountain Range, with Mount Namandiraan ng Cervantes being the highest point. May nadidrain din mga ilog papuntang West Philippine Sea na galing sa mga kabundukan. Ilan sa mga ito ay ang Namroangan River sa Cabugao, ang Burayan naman sa timog na naghahati sa kanila sa La Union, at may 2 ding ilog na napalibot sa bahagi ng Vigan, ang Govantes at Mestizo. Pero ang pinakamalaki sa lalawigan ay ang Abra River, na ang delta ay sakop ng bayan ng Kawayan at Santa. Pwede ka ring makapasok ng probinsya sa kahit anong paraan. Sa panghimpapawid, ang nag-iisang paliparan sa lugar ay ang Mindoro Airport na matatagpuan sa Vigan. Pero di tulad ng Lawag ay considered lang ito as a community airport at hindi international. At wala din itong mga scheduled flights sa kasalukuyan. Sa pangdagat, ang bayan ng Cabugao ang nag-handle ng major seaport ng Ilocos Sur, ang Salumage Port na nagkaroon din ng major expansion nito lang 2021. At sa panglupa, ang MacArthur Highway ang pangunahing kalsadang maghahatid sa iyo kung galing ng La Union o Ilocos Norte. Tinatahak na kasi nito ang kahabaan ng coastline ng lalawigan. Ang Narvacan-Benguet Road naman ang madadaanan mo kapag magmumula sa Abra. Dito mo din makikita ang Tangadan Tunnel. Sa Mountain Province ay may 2 kang options, parehas sa gilid ng bundok, kaya expect ang liku-likong daan. Sa Benguet naman ay itong Cervantes-Mangkayan-Abatan Road ang madadaanan mo. Di ko to nabanggit sa previous episode, pero ang malaking area na ito ng Northeast Luzon ay nakilala din sa tawag na Samtoy bago pa makarating ang mga Kastila. Ito ay nagmula sa pinaikling Saumiditoy. At nang makadaong na nga sina Juan de Salcedo sa Samtoy, dito talaga sila sa kabisera unang napadpad. Kilala pa noon ang Vigan bilang Bigan, na nagmula ang pangalan sa halamang biga na madalas sumibol sa gilid ng ilog. Ang lugar ay isang mayabong ng komunidad at sentro ng komersyo ng madatna ng mga Kastila. No surprise, dito na din nagtayo ng gobyerno ang mga mananakop. Ang Vigan ang naging sentro ng enkomienda ng Hilagang Luzon
at si De Salcedo ang naging enkomendero. 1818 nang hatiin ang dalawang Ilocos. Ang norte ay nakuha ang pretty much area nito ngayon, samantalang ang sur ay sakop pa ang Abra at kaunting parte ng Mountain Province. 1917 na makuha nito ang magiging kasalukuyang boundary. May sariling local town hero din ang lalawigan, si Don Isabelo Abaya, na namuno sa pag-aaklas sa Kandon kasama ang puwersang igorot ng Cordillera. Nahuli at napatay siya ng mga Amerikano. Pero ma-overshadow ito ng isang importanteng parte ng kasaysayan ng bansa na naganap din sa probinsya. Ang Battle of Tirad Pass ay nagsimula at nagwakas noong December 2, 1899 dito sa kabundukan na sakop ngayon ng bayan ng Gregorio del Pilar. Pinamunuan nito ni Gregorio del Pilar upang patakasin sina Emilio Aguinaldo at ang nalalabing unang republika laban sa mga Amerikano. Ang ending, di nagwagi ang Revolutionary Army at napatay din ang batang general sa engkwentro. May isa pang lesser known paso ang naging sentro din ng bakbakan noon namang World War II, ang Besang Pass na sakop ng Cervantes. Dito naman ay hawak ng mga Hapon led by General Yamashita ang lugar at ang magkasamang pwersang Pilipino at Amerikano ang sumubok upang bawiin ito. In this battle, ang huli ang nagwagi at ito ang itinuturing na isa sa mga pivotal moments ng tuluyang pagbagsak ni Yamashita. Siyempre, ang mga Southern Ilocanos ay parte pa din ng Greater Ilocano Ethno-Linguistic Group. Kaya banggitin ko na lang ang ilan pang mga iba't ibang kultura at tradisyon nila. Simulan natin sa kanilang mga awitin. Nabanggit ko briefly sa Norte episode ang patungkol sa Pamulinawen. Pero alam mo ba kung saan patungkol ang kanta? Ito ay ang ancient counterpart ng Pusong Bato dahil ang titulo ay tumutukoy sa isang uri ng matigas na mineral at inihahalin tulad ito sa puso ng isang dalagang ilang beses nang nabigo sa pag-ibig. Ang sumunod na sigurong pinakasikat na awiting Ilocano ay ang Manang Biday. Ito naman ay mas positibo ang mensahe dahil tungkol ito sa pagliligawan ng dalaga at binata. Sumikat ito di lang sa rehiyon at isinipelikula pa ang folk song starring Gloria Romero as Biday noong 1954. Dahil sikat sa Ilocandia ang bagoong, pag-aasin at basi, dito papasok ang uri ng palayok na tinatawag na Burnay jars. Pre-Hispanic years pa lang ginagamit na ito bilang imbakan ng mga pagkain. At lastly, sa mga Ilocano din nagmula itong dadapilan. Ito ay isang rotating mechanism na pinapaikot ng kalabaw at ginagamit upang mas madaling palabasin ang katas ng tubo. Kung may Marcos ang Hilagang Ilocos, Quirino naman sa Timog. Ang ika-6 na Pangulo ng Pilipinas ay isinilang actually sa kulungan sa Vigan. Pero hindi dahil sa iniisip mo. Ang kanyang ama kasi ay warden ng kulungan at apparently doon din nanganak ang kanyang ina. Iba pang famous Southern Ilocanos ay sina Gabriela Silang na nagmula sa Santa. Ang bur ng Gomburza na si Padre Jose Burgos ay sa kabisera din isinilang. Pati na din ang talagang founder ng Aglipayan Church o Iglesia Filipina Independiente na si Isabelo de los Reyes. Ang nanay ni Isabelo na si Leona Florentino ay nakilala din sa kasaysayan bilang ina ng feminismong literatura. Ang kanyang mga likha ay sumikat di lang sa Pilipinas kundi pati na sa Europa. Si Pedro Bocanig naman ang sinasabing ama ng Ilocanong literatura. Pinaniniwalaang siya ang nag-akda ng ilang parte ng epikong Biag di Lamang o Buhay ni Lamang na pinakakilalang kwentong Ilocano. Natagpuan lamang daw si Baby Pedro sa ilog pagitan ng Vigan at Bantay, kaya walang nakaalam kung sino ang tunay na magulang nito. Iba pa ang mga personalidad ay ang arkitektong si Jose de Ocampo na nagdisenyo ng Antipolo Cathedral, ang tagaguhit na si Nestor Redondo na nakapagtrabaho sa parehong DC at Marvel Comics, at ang aktres na si Alma Moreno. Ang founding celebration ng lalawigan ay ang Kanawidan Ilocos Festival na ginaganap syempre tuwing Pebrero. Ang pangalan ay nagmula sa root word na tawid o Ilocano for tradition o heritage. Ang kabisera naman ay may sarili ding kapistahan, ang Viva Vigan Binatbatan Festival of the Arts tuwing unang linggo ng Mayo.
Ang di ko na-mention sa Norte episode, specifically sa economy section, ay ang tobacco industry ng rehiyon. In fact, madalas na-associate ang Ilocania sa halamang ito. Dinala ng mga Kastila ang tabako sa lugar as early as 16th century via Manila-Acapulco galleon trade. Ito naman ang iba pang notable dishes na authentically Ilocano. Ang empanada de Ilocos, na kilala din sa tawag na vegan empanada, ay sikat di lang sa rehiyon kundi pati na din sa buong bansa. Ang empanadang ito ay binabalot sa manipis at crispy rice flour at hinahaluan ng atsuete para magkulay orange. Ang palaman naman ay gawa sa ground meat, mga iba't ibang gulay tulad ng munggo at repolyo, at ang kicker, itlog. Kadalasan din itong binubuhusan ng sukang Iloco para sa full experience. Sunod ay dinakdakan. Ito ang kumbaga Ilocano version ng sisig. Gawa din ito sa mukha ng baboy. Ang main difference lang siguro ng dinakdakan ay pati ang utak at tatay ng baboy ay kadalasang sinasama dito. Ang papaitan naman ay isang uri ng soup na gawa sa lamang loob ng baka o kambing. Ang nagbibigay pait sa papaitan ay ang apdo o bile ng hayop. Another Ilocano soup ay ang sinanglaw na gawa din sa parehong meat, lamang loob and all. Pero mas maasim ito dahil sa hinahalong katas ng kamyas. Sa desserts naman, ang Pinoy candy na balikotsa ay nagmula din sa lalawigan, specifically sa bayan ng Santa Maria. Ang katas ng tubo ay niluluto hanggang sa maging caramel at saka babanatin ito paulit-ulit hanggang sa mamuti ang kulay. Lastly, ang vegan longganisa ay unique dahil sa mabawang na flavor nito. Kapag namang usapang tourist destination ng Ilocos Sur, sure akong isa ang nangingibabaw sa'yo. Pero ihuli na natin yun dahil marami pang ibang options ang ina-offer ng lalawigan para sa mga bibisita. Sa Natural Wonders, nandito ang nabanggit na kaninang Besang Pass. Ito ang magiging starting point mo kung nais akyatin ang highest point ng probinsya, ang Mount na Mindaraan. At sa Cervantes pala matatagpuan ang mga hiking spots ng Ilocos Sur, dahil sa parehong bayan din matatagpuan ang extreme na Mount Tuato. Ang Pinsal Falls naman ng Santa Maria ay may taas na 85 feet at malapit na sa boundary ng lalawigan at Abra. Sa mga bayan naman ng Santa at Narvacan ay matatagpuan ang protected area ng Northern Luzon Heroes Hill National Park. At syempre sa mahabang coastline ng Ilocos Sur, di pwedeng walang nagagandahang beaches sa probinsya. Isang prominenteng halimbawa ay itong Kabangtalan Beach ng Sinait. Sa mga destinasyong man-made naman, katulad din ng sa norte, marami kang makikita mga historical churches dito. Isa na ay itong nasa San Vicente. Ang St. Augustine Parish Church o mas kilala bilang Simbahan ng Bantay ay dinadayo naman sa lumang bell tower nito. Unfortunately, may mga portions ng tore ang natipak dahil sa Abra earthquake noong 2022. Itinayo naman noong 1765, ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Assumption ng Santa Maria ay nakabilang sa UNESCO World Heritage Site dahil sa na-preserve na Baroque style ng architecture nito. And speaking of well-preserved, ito na ang pinakahihintay nyo. Di mawawala sa usapang Ilocos Sur ang kabisera na vegan, lalong-lalo na ang 16th century Spanish town sa sentro nito. Tila makakapag-time travel ka kapag nakapunta dito, dahil makikita pa rin sa lugar ang mga lumang bahay na bato na itinayo pa noong panahon ni Juan de Salcedo. Pero saan nga ba maganda magsimula kapag narito ka sa vegan? Walang duda dito dapat sa Calle Crisologo. Dito mo talaga makikita ang puso ng heritage site. Maganda din bumisita around sunset o nighttime dahil sa mga old style lamppost na nagpapailaw sa kalye. Actually, pinagbabawalan dumaan ng mga sasakyan sa kalsada para di masira ang vibes nito. Kaya pwede ka lang maglakad o di kaya sumakay ng kalesa. Bukod sa Calle Crisologo, makikita din dito ang St. Paul's o Vegan Cathedral, Plaza Salcedo at Plaza Burgos, ang Vegan City Hall, Crisologo Museum at Hotel Luna. Kung di sigurado kung bakit natin kailangan laging balikan at preserbahin ang ating kasaysayan, tignan lang ang ginawa ng Ilocos Sur. Sa ganitong paraan, bahagyang nakikita at nararanasan pa din natin kung paano namuhay ang mga unang Pilipino. Pero ang mga lumang istruktura ng lalawigan ay nandyan lang para pagmasdan kung gaano na dapat kalayo ang narating natin.
Now you know Ilocos Sur. Susunod, Iloilo.